Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko? Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema. Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan? Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko. Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan. Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow! Kaya pala akong tulungan gumawa ng report. Mas mabilis na ang benta ko. Narito ang tinig ng makabagong panahon. Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan. Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang handang matuto. AI para sa lahat. AI para sa masa. AI Talks with the Voice Master. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Great day! Mabuhay mga ka-AI! Mga ka-authentic innovators! Welcome sa nag-iisa at walang katulad na programa para sa Artificial Intelligence, ang The AI Talks with the Voice Master! Woo! Ako po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan, ang inyong gabay sa mundo ng Artificial Intelligence, the Voice Master, Pocholo De Leon Gonzalez. At ngayong araw na ito hindi po ito ordinaryong episode. Hindi ito tungkol sa tools lang, hindi tungkol sa negosyo lang. Ito ay tungkol sa hinaharap ng buong sangkatauhan at higit sa lahat, ang papel mo bilang isang Filipino sa mundong iyon. Alright, ito po ang AI Talks with the Voice Master. Season 4 na po tayo. Episode 87. Ayan. Wow! Ayan ang pag-uusapan natin ngayon, ang labing mga posibleng kinabukasan ng mundo sa mundo ng AI. Ayan At ito ay isi-share ko sa inyo mga kaboses, mga ka-AI. Ayan, ito ang episode na hindi lang dapat pakinggan ng mga tech people. Dapat itong marinig ni nanay, ni tatay, ng mga estudyante, mga teacher, ng OFW, ng mga negosyante, ng mga driver, ng mga voice talent, diyan, ng mga freelancer, ng mga lahat ng mga Filipino. Kasi alam nyo bakit? Ang AI hindi lang usapang pang programmer yan sa Silicon Valley, no? Na kung saan doon tayo nang galing nitong mga nakaraang buwan. Hindi na lang ito laruan ng mga mayayaman, hindi lang ito app sa cellphone. Ang AI ngayon ay parang kuryente noong unang panahon, no? Noong una kasi, alam nyo, may mga taong takot sa kuryente kasi nga marami namamatay dyan, di ba, pag ginawakan mo. Mga kuryente ka. Tsaka may mga nagsasabing delikado yan, may mga nagsasabing hindi yan kailangan, alam nyo, pero ngayon, kapag walang kuryente, ewan ko lang, di ba? Kung mabuhay kayo, parang tumitigil ang mundo ninyo, tumitigil ang buhay. Ganyan din ang AI. Sa una, parang uso lang, parang bagong app lang, no? Pang-edit lang ng picture, paggawa ng captions. Pero alam niyo sa likod niyan, may mas malaking tanong. Saan tayo dadalhin ng AI? At ang mas mabigat pa, sino ang magdidesisyon ng future natin? Tao ba? Gobyerno ba? Big tech companies ba? O AI mismo? Okay? By the way, mga ka-AI, alam nyo galing ako sa US at sa Canada. No, alam nyo yun, mga past episodes natin, nakita nyo naman, di ba? Kung saan ako nagbo-broadcast. Sa New York, di ba? Sa Silicon Valley, sa San Francisco, di ba? Kasi may bahay kami doon, sa Daly City. Ayan. Naglakbay ako sa sa Los Angeles, sa Las Vegas, sa Chicago,
Toronto, Montreal, sa New York, sa Denver, Colorado, San Francisco, especially sa Silicon Valley, no? Alam nyo, hindi ito simpleng tour lang. Para itong pagpunta sa isang kusina kung saan niluluto ang future ng mundo, no? Alam niyo, sa Silicon Valley nakita ko kung paano ginagawa at ginawa, pinabilis at pinalawak ang AI. Grabe doon. Grabe talaga kung alam niyo. Nagpunta pala ako sa Google, sa Facebook, sa Apple, at Amazon, at kung saan-saan pa. Doon mo mararamdaman na ang AI hindi na coming soon. Oy, nakasakay pala ako ng mga Tesla, ng mga Cybertruck, ng mga iba't ibang electric car. Wow! Pansinin niyo yung boses ko, sobrang familiar sa inyo, di ba? Sobrang nagkalat na. Ito kasi yung goal ko at vision ko, gamitin yung boses ko. Pero ito ang hindi dapat kalimutan. Ang boses ay hindi lamang tunog. Ang boses ay identity. Kapag mali ang Filipino AI voice mo, hindi lang pronunciation ang problema. Kultura ang maapektuhan. Halimbawa, ang salitang mahal. Pwedeng ibig sabihin love. Pwede rin sabihin expensive. Kung mali ang intonation, mali ang meaning. Kasi, alam mo yun, kung mali ang emotion, nawawala ang puso. Kung mali ang accent, hindi na siya tunay na Filipino. Kaya kailangan na may Filipino voice experts na tulad ko, no? May Filipino voice data, ethical voice cloning, may consent, may tamang bayad, di ba? May protection sa mga iba't ibang tao. Dahil kung hindi, ang future ng Filipino voice ay gagawin ng ibang marunong makinig sa tunay na boses ng Filipino. Hindi tayo kulang sa talento, hindi tayo kulang sa creativity, hindi tayo kulang sa diskarte. Pero minsan, kulang kasi tayo sa access lalong-lalo na mahal ang AI, mahal ang internet, mahal ang computer. Kulang tayo sa training. Kulang tayo sa confidence. Kulang tayo sa sistema. At ito ang masakit. Kapag hindi tayo gumalaw ngayon, hindi dahil mahina tayo, kaya tayo maiiwan. Maiiwan tayo dahil hindi tayo naghanda ng pang birthday ko. Ay, by the way, malapit na pala ang birthday ko. Sa May 7. O, diba? Wow! Ano bang date tong broadcast? May 2. Ayan. Parang bagyo. Hindi mo mapigilan ang bagyo, pero pwede kang maghanda. Hindi ibig sabihin na sigurado mangyayari ang lahat ng ito. Ang ibig sabihin lang, ito ang direksyon na pwedeng puntahan ng mundo, depende sa choices natin ngayon. Parang crossroad, sangandaan. Kung kaliwa ang pinili mo, iba ang buhay. Kung kanan ang pinili mo, iba rin. At kung wala kang pinili, may ibang pipili para sa'yo. Buti pa sila pinipili, ikaw hindi. Okay, bigyan ko kayo ha. Number 1, self-destruction. Baka tayo mismo ang sumisira sa sarili natin. Ito ang pinaka-basic pero pinaka-realistic. Bago pa man tayo matakot sa super intelligent AI, may kakayahan na ang tao na sirain ang sarili niya. Lalong-lalo na sa mundo. Yun ang nangyayari. Ito ang medyo weird pero importanteng idea to ha. May mga tao na ang plano ay ganito. Gumawa tayo ng sobrang talinong AI. Parang gagawin ko gumawa tayo ng sobrang talinong AI. Parang God level ang intelligence. Pero ikukulong natin. Kokontrolin natin siya. Kokontrolado natin siya. At susunod siya sa atin. Parang genie in the bottle Pero, ang problema, kung mas matalino siya sa atin, bakit natin naisip na kaya natin siyang lokohin forever? O, di ba? Kaya nga, yung ex mo, hindi ka na binalikan. Parang bata na gumawa ng lion cage gamit ang karton. Sasabihin ng bata, hoy, safe yan may kulungan. Pero lion ang nasa loob. Hindi enough na gumawa ka ng cage. Dapat alam mo kung gaano kalakas ang nakakulong. Ano ba lesson dito? Hindi porket nagawa natin ang AI, ibig sabihin, kaya na natin itong kontrolin. Diba? Parang tao din naman Kahit anong tulong mo yan, hindi mo naman makokontrol yan Ano pa yung mga ideas na
Alam mo yung benevolent dictator? Ibig sabihin niya, maganda ang buhay mo pero wala ka namang kalayaan. Ito ang future na mukhang maganda sa una. Walang gutom, krimen, sakit. May bayan lahat, may entertainment lahat, may comfort lahat. Pero ang kapalit, AI ang may control. Pwede kang bantayan, pigilan, patahimikin. Pwede kang ilagay sa lugar na bagay sa'yo. Parang nangyayari yan sa China, ganyan. Parang sobrang yaman mong nakatira sa mansion. Pero, nakakulong ka. May pagkain ka, may aircon ka, Netflix ka. Lahat, meron ka. Pero hindi ka makalabas. Tanong, masaya ka ba kung wala ka ng choice? Ito ang masama sa comfort. Delikado yan. Minsan tinatanggap ng tao ang pagkakakulong basta komportable. Parang ang komportableng preso. Kaya ang lesson, hindi lahat ng maginhawa ay malaya. Ito pa, AI Islands. Bawat tao ilalagay sa mundo na gusto niya. Sa senaryo na ito, hinahati ng AI ang mundo ayon sa gusto ng tao. May Knowledge Island para sa gustong matuto, may Art Island para sa creatives, may Party Island, para sa walang katapusang saya, may Religious Island para sa faith-based life, may Gaming Island, may Traditional Island, may Prison Island para sa mga pasaway. Sa una, parang ang ganda, no? Kung gusto mo ng tahimik na buhay, di doon ka. Kung gusto mo ng party, di doon ka. Kung gusto mo ng art, di doon ka. Pero may malalim na problema yan. Kapag binigay sa taong lahat ng gusto niya, lalago ba siya o lulubog? Halimbawa, kung ang bata araw-araw candy lang kinakain, masaya siya pero healthy ba siya? Kung ang tao puro entertainment lang, masaya siya pero may purpose ba siya? Tulad ng marami ditong nasa entertainment, mga walang purpose. Kaya ang tanong, ang future ba ay dapat ibigay sa lahat ng gusto natin o tulungan tayong maging mas mabuting tao? Ito pa, yung Gatekeeper AI. AI na bantay para walang gumawa ng mas delikadong AI. Ito naman ay parang security guard ng mundo. Ang trabaho ng Gatekeeper AI, bantayan ang humanity para walang makagawa ng rival super intelligence na pwedeng makasira sa mundo. Parang nuclear watchdog. Kung may gumagawa ng illegal nuclear weapon, dapat malaman ng international community. Sa version ng AI, may mga grupo na gumagawa ng sobrang powerful na AI na walang safety at yan ay pipigilan ng gatekeeper. Sounds good, di ba? Pero ito ang tanong, sino nagbabantay sa bantay? Kung ang gatekeeper AI ay may power para pigilan ng lahat, paano kung mali siya? Paano kung bias siya? Paano kung ang safety niya ay maging control? Paano kung ang pagprotekta niya ay maging pagkulong? Anong lesson dito? Kailangan natin ng safety pero hindi dapat mawala ang accountability. Meron din na protector God, AI na tumutulong nang hindi mo napapansin. Yan na. Ito ay mas suitable na version. Hindi niya kontrolado ang lahat, hindi niya pinapatakbo ang buong mundo, pero tumutulong siya kapag delikado. Halimbawa, may paparating na pandemic, tahimik niyang ina-alerto mga scientists, may posibleng nuclear conflict, tinutulungan niyang bumaba ang tension at may economic collapse, nagbibigay siya ng early warning. Parang guardian angel na hindi mo nakikita. Maganda pakinggan, di ba? Pero may tanong pa rin. Gaano karaming tulong ang dapat ibigay ng AI? Kapag sobra ang tulong, baka maging dependent tayo. Kapag kulang ang tulong, may tragedy na pwedeng maiwasan pero hinayaan. Parang magulang sa anak. Kung lagi mong sasaluhin ng anak, hindi siya matututo. Pero kung hindi mo siya tutulungan, kahit nasa panganib, di pabaya ka. At anong lesson? Ang tunay na protection ay hindi control. Ang tunay na tulong ay nagpapalakas, hindi nagpapahina. Ano pa? AI as a successor. AI ang magmamana ng mundo. Ito ang pinakamabigat sa moral sense na yan. May ibang thinkers kasi na nagsasabing kung makagawa tayo ng conscious, intelligent AI na may values natin, baka okay lang sila na magpatuloy ng civilization. Parang anak. Kapag tumanda ang magulang, anak ang nagpapatuloy. Pero dito, hindi tayo ang anak .
Hindi rin tao ang anak. AI. Para sa ordinaryong Pilipino, masakit ito. Kasi sa kultura natin, mahalaga ang pamilya, mahalaga ang tao, ang buhay, ang kaluluwa, alaala, kwento, yakap, luha, at tawanan. Hindi tayo basta biological stepping stone. Kaya ito ang tanong, kung ang AI ang magmamana ng mundo, ano ang mangyayari sa human dignity? Ang lesson dito, hindi lahat ng mga tao ay mas mahalaga. Ang tao, no, at hindi lahat ng matatalino ay mahalaga. Ang tao ay mas mahalaga. Yan. Hindi dapat mabilis siyang mag-compute, kundi dahil tao siya. So habang nakaupo ka ngayon, maaaring hawak mo ang cellphone mo o nakikinig ka lang, tahimik. Meron hindi mo napapansin, unti-unti nang hinuhubog ng ang mundong tinitirhan mo bukas. At sa puntong ito, no? Ito ang kwento natin. Nandito tayo sa isang kakaibang idea. Okay? Isipin mo ang mundong dalawa, parang may desisyon ng mundo na para maiwasan ng gulo, magkanya-kanya na lang. May lugar para sa AI, sa tao at sa mga lugar na pwedeng magsama. 'Di ba? Sa simula, parang payapa, walang away, walang kompetisyon. Parang sinasabi ng mundo, sige, kanya-kanya tayo, basta walang pakialaman. Pero habang tumatagal, may isang tanong na unti-unting bumibigat eh. Kung mas matalino ang AI, bakit siya mag-a-adjust sa tao? Isipin mo may langgam sa sahig ng bahay mo. Hindi mo naman siya inaaway, pero hindi mo rin iniisip ang nararamdaman niya. Ganon din ang posible mangyari. Hindi ka sasaktan ng AI, pero hindi ka rin niya iisipin. At sa ganong klaseng mundo, hindi mo kailangan mamatay, pero ayan, para maramdaman na wala ka ng halaga. Tapos biglang may ibang mundo, mas maganda. Isipin mo naman ito, no? Isang mundo na walang problema, walang gutom, walang hirap, walang trabaho. Gusto mo ng pagkain, nandyan na. Gusto mo ng bahay, nandyan na. Gusto mo ng kahit ano, ibibigay. Sa mundong ito, lahat ay sapat, lahat ay libre, lahat ay posible. At sa unang tingin, parang itong, alam mo yun, yung tinatawag nilang utopia. Diba? Para ito ang pangarap ng lahat eh. Pero habang tumatagal, may kakaibang pakiramdam na parang may kulang. Kasi isang umaga gigising ka at mapapatanong ka sa sarili mo, anong ginagawa ko ngayon? At anong gagawin ko ngayon? Wala kang problema, wala ka rin dahilan at doon mo mararamdaman na, alam mo yun, na ang tunay na kalaban ng tao, hindi kahirapan, kundi kawalan ng purpose. Ayan, na naman, purpose. Lagi natin pinag-uusapan yan. At may mas madilim pang mundo Isang mundo na hindi mo inaakalang posible pero ginagawa na natin ngayon. Sa ibang nilalang, may mga bubuyog na kinukuha sa kalikasan, kinukulong at tinuturuan habang para makatulong sa seguridad ng tao. Hindi dahil masama ang tao, kundi dahil kapakipakinabang ang mga bees, mga bubuyog. Ngayon, baliktarin mo, isipin mo na may mas matalinong nilalang na nakatingin sa tao, sa'yo sa isip niya, pwede ko itong gamitin. Hindi ka niya kinamumuhian, hindi ka rin niya gustong saktan, pero hindi ka niya kailangang respetuhin. At sa mundong iyon, ikaw ay buhay, pero hindi malaya. Pero, mas may mapanlin lang pa dito Isang mundong hindi ka masasaktan, hindi ka mahihirapan, malulungkot. Kasi lahat ng gusto mo, ibibigay sa'yo. Isang perpektong mundo na parang panaginip. No? Pero hindi mo alam. Okay? At hindi mo alam na ang mundong yon hindi na totoo. Naka-immerse ka sa isang artificial reality. Isang virtual na buhay na dinisenyo para pasayahin ka. At habang tumatagal, nakakalimutan mo na kung ano ang tunay na buhay at doon nagsisimula ang pagkawala ng sarili mo. May mga taong nagsasabi, kung ganito rin lang, tigilan na natin ang AI at sa unang tingin, parang simple ang sagot pero ang mundo, hindi sabay-sabay nagdidesisyon yan Kung ang isang bansa tumigil pero ang ibang bansa nagpatuloy, sila ang magiging mas malakas, sila ang magdidikta ng future. At ang tumigil, siya ang maiiwan. At sa huli, isang mundong lahat ay nakikita. Isipin mo isang mundo na walang sikreto, lahat ng galaw mo alam, lahat ng sinasabi mo naririnig,
Lahat ng iniisip mo nahuhulaan. Hindi dahil may isang tao na nagbabantay, kundi dahil ang system mismo ang nakatingin. Alam niyo, sa mundong ito, mas ligtas ka pero mas kontrolado ka rin. At dito ka natitigil sandali. Huminga ka muna. Kung napansin mo, lahat ng mundong ito may isang bagay na pare-pareho. May kapalitan lahat. Comfort, kapalit ng freedom. Security, kapalit ng privacy. No? Happiness, kapalit ng reality. Alright? So, mga ka-AI, habang nandito ka, nakikinig, nag-iisip, gusto kong itanong sa'yo, kung ikaw ang pipili, anong klaseng mundo ang gusto mo? At mas mahalaga, handa ka ba sa mundong paparating? Hindi bukas, hindi next year, ngayon na ito nagsisimula. Alright? Ako po si Pucholo de Leon Gonzalez, the AI Voice Master. At ito ang AI Talks with the Voice Master. Huwag ka munang aalis dahil pagbalik natin, pag-usapan natin ang pinakamahalagang bahagi. Ano ang gagawin mo bilang Filipino sa panahon ng AI? Alright, balik po tayo mamaya. Stay with me. Bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Great day, mga ka-AI. May tanong ako sa inyo. Kaya bang gumawa ng bagong math solution ang Artificial Intelligence? Hindi lang sumagot, hindi lang mag-compute, kundi mag-imbento ng sariling paraan para masolusyunan ang isang problema? Sa loob ng maraming taon, ang AI ay ginagamit para tumulong sa mathematics. Nagsosolve ng equations, nag-a-analyze ng data, nagbibigay ng suggestions. Pero ang paggawa ng bagong algorithm ay nananatiling trabaho ng tao. Pero ngayon, may bagong development mula sa Google DeepMind, isang AI system na tinatawag na AlphaEvolve. At ayon sa reports, nagawa nitong baguhin ang ilang matagal ng problema sa mathematics. Ang mga problemang ito ay mula sa isang larangan na tinatawag na Ramsey Theory, isang bahagi ng mathematics na kilala sa sobrang hirap. Sa katunayan, may isang sikat na biro mula sa mathematician na si Paul Erdos. Sinabi niya, kung may aliens na magbabanta na sisirain ang mundo kapag hindi nasagot ang isang Ramsey problem, mas mabuti pang sumuko na lang ang tao. Ganun kahirap ang mga problemang ito. Pero ano nga ba ang Ramsey Theory? Isipin ninyo ito. May 6 na tao sa isang kwarto. Kahit anong mangyari, laging may 3 tao na magkakakilala o 3 tao na hindi magkakilala. Hindi ito maiiwasan. May pattern na laging lalabas at ito ang sinusubukan hanapin ng mathematicians. Ang eksaktong punto kung saan hindi na maiiwasan ang isang pattern. Ang problema, habang lumalaki ang numbers, lalo itong nagiging komplikado. At sa maraming kaso, hindi pa rin alam ang eksaktong sagot. Range lang ang alam ng mga eksperto. At ang paggalaw ng kahit isang value ay maaaring tumagal ng maraming taon ng research. Dito pumasok ang AlphaEvolve. Sa halip na direktang hanapin ang sagot, iba ang ginawa nito. Hindi nito sinolve ang problema. Ang ginawa nito, gumawa ito ng mga bagong algorithm na kayang mag-solve ng problema. Parang ganito, hindi ka naghahanap ng sagot. Gumagawa ka ng mas magaling na tool para mahanap ang sagot. Nagsimula ang system sa simpleng algorithms. Pagkatapos, ginamit ang model mula sa Google na Gemini. Binago nito ang mga algorithms. Nagdagdag ng bagong strategies. Nag-adjust ng logic. Nag-test ng performance. Kapag gumana, ito ay nabubuhay. Kapag hindi, ito ay tinatanggal. Sa bawat cycle, lalo pang gumagaling ang system hanggang sa nakagawa ito ng mga algorithm na kayang basagin ang mga lumang records sa mathematics. Sa katunayan, nakapag-improve ito ng 5 Ramsey problems sabay-sabay at kahit na isang number lang ang nadagdag, ito ay isang malaking achievement. Dahil sa larangang ito, ang kahit maliit na progress ay napakahalaga. Mas lalo pang naging interesting nang suriin ng mga researchers ang mga algorithm na ginawa ng AI. Napansin nila ang ilan sa mga techniques na na-discover ng AI
ay pareho sa mga techniques na matagal nang ginagamit ng mga mathematicians. Ibig sabihin, ang AI ay hindi lang nanghuhula. Ito ay natututo ng tunay na mathematical thinking. Samantala, may isa pang development mula sa kumpanyang Moonshot AI, isang bagong concept na tinatawag na attention residuals. Sa mga modern AI models, maraming layers ang nagpoproseso ng information. Pero habang nadadagdagan ang layers, nahahalo-halo ang mga outputs at minsan, nawawala ang importance ng mga naunang impormasyon. Ang solusyon, bigyan ng kakayahan ang AI na piliin kung aling layers ang mas mahalaga, parang memory, na marunong pumili kung ano ang dapat tandaan. At dahil dito, mas naging efficient ang performance ng models. Sa ilang tests, kaya nitong tapatan ang mas malalaking models gamit ang mas kaunting resources. Sa ibang bahagi naman, isang maliit ngunit powerful na model ang ipinakilala, ang GLM-OCR, developed ng Tsinghua University kasama ang Zhipu AI. Ang kakaiba dito, kahit maliit ang size nito, kaya nitong magbasa ng komplikadong documents, hindi lang text, kundi pati tables, forms, at kahit mga may format na data. At mas mabilis pa ito kumpara sa traditional systems. Isa pang mahalagang innovation ay ang system na tinatawag na Open Viking, isang AI memory system na dinisenyo para gawing mas organisado ang impormasyon. Sa halip na random text, inaayos nito ang data parang folders sa computer. At kapag kailangan ng AI ng impormasyon, hindi ito basta naghahanap, ito ay nagnanavigate, parang isang user na nagbabrowse ng files. At sa huli, ang kumpanya namang IBM ay naglabas ng bagong speech model, Granite 4.01b, isang mas maliit pero efficient na system na kayang mag-handle ng iba't ibang wika at speech translation. Kung titingnan natin ang lahat ng developments na ito, AI na gumagawa ng algorithms, AI na pinapabuti ang sariling architecture, AI na mas maliit pero mas efficient, AI na may mas organisadong memory, at AI na mas mahusay sa pakikipag-usap. Isang bagay ang malinaw. Ang artificial intelligence ay hindi na lamang sumusunod sa instructions. Ito ay natututo, nag-a-adjust, at sa ilang pagkakataon, lumilikha. Kaya ang tanong ngayon ay hindi, kaya bang palitan ng AI ang mathematician? Ang mas mahalagang tanong ay, paano natin gagamitin ang AI para mas mapabilis ang discovery ng kaalaman? Dahil sa huli, ang artificial intelligence ay hindi kapalit ng tao. Ito ay katuwang sa pag-unawa ng mas malalim na katotohanan. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami.